Chapter 175, Holy Princess Yatsuha. Sa gitna ng kagubatan, mabilis na kumilos si Light nang biglang sumugod ang isang grupo ng monsters. Itinaas niya ang kanyang kamay at agad na pinakawalan ang kanyang skill. Wind Cutter. Isang matalim na bugso ng hangin ang humiwa sa hanay ng mga umaataking monsters. Sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang mga level 150 sword monkeys. Tiningnan ni Light ang mga nakahandusay na monsters habang sinusuri ang sitwasyon. Hindi naman karaniwang napapadpad sa main roads ang mga sword monkeys na to. Bahagya siyang napaisip, siguro malas lang ang mga to at napasama sa isang grupo na naligaw at tuluyang nakalabas ng forest. Matapos mapabagsak ang mga monsters, agad na sinilip ni Light sina Gold at Nemumo habang patuloy niyang binabantayan ang carriage. Gold, Nemumo, okay lang ba kayo? Napatingin si Gold sa mga natitirang monsters, halatang naguguluhan. Ang weird, bakit ayaw nilang umatras kahit obvious namang wala silang chance? Sa halip na tumakas, patuloy pa rin ang mga ito sa walang tigil na pag-atake. Samantala, mabilis na kumilos si Nemumo, sunod-sunod na hiniwa ang natitirang mga halimaw ng buong tapang. Galit niyang sinigawan ng mga ito habang patuloy na nililinis ang battlefield. Tumahimik na kayo at mamatay na lang. Mabilis na lumundag si Nemumo sa himpapawid, graceful ang bawat galaw habang walang kahirap-hirap niyang nililinis ang mga natitirang monsters. Sa kabilang panig, natulala ang mga Oni folk guards, halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Napansin niyo ni Light habang tahimik na nagmamasid. Siguro mas maganda si Nemumo kaysa sa kahit sinong babaeng nakita na nila. Hindi na niya sila masisisi kung napapatingin sila. Pero agad ding napansin ni Light ang mas malaking problema. Pero, ang careless naman nila. Habang abala ang mga guard sa panonood kay Nemumo, hindi nila napapansin ang isa pang grupo ng monsters na palihim na sumusunod mula sa likuran nila. Unti-unting lumalapit ang mga halimaw habang nananatiling clueless ang mga guard. Agad na napansin ni Light ang mga monsters na palihim na sumusubok umatake mula sa likuran ng mga guards. Itinaas niya ang kanyang staff at kalmadong pinakawalan ang spell. Earth Arrows. Biglang sumulpot ang napakaraming matutulis na stone projectiles mula sa lupa, mabilis na sumugod sa direksyon ng mga halimaw. Isa-isa silang tinamaan, napabagsak at nawasak bago pa man sila makalapit sa mga Oni folk guards. Sa paligid ng carriage, nanatiling kalmado si Light habang tuluyang na-neutralize ang ambush. Biglang napalingon ng mga Oni folk guards nang marinig ang malakas na pagsabog sa kanilang likuran. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang mga monsters na nakahandusay sa likod nila. Ha, nakalapit sila sa likuran natin? Hindi nila namalayang muntik na silang maambush habang abala silang nakatingin kay Nemumo. Napabuntong hininga si Light, halatang hindi makapaniwala sa pagiging pabayan ng mga guards. Sila ba talaga ang mga guard? Ni hindi nila napansin na may kalaban na sa likuran nila. Pero kahit ganoon, bahagi pa rin ng misyon nila ang protektahan ng mga ito. Lumapit muli si Light kina Gold at Nemumo habang sinusuri ang paligid. Mukhang wala na akong maramdamang monsters sa malapit. Tumango si Gold bilang pagsang-ayon. Oo, mukhang naubos na natin ang huli. Naalala ni Light ang pag-meet nila kay Holy Princess Yatsuha at sa kanyang guard sa Adventurer Guild sa capital ng Dwarven Kingdom. Sa kasalukuyan, naglalakbay ang grupo patungo sa isang harbor city sa coastal area, kung saan sasakay sila ng barko papunta sa Oni Folk Archipelago. Dahil hindi kasama ni Yatsuha si Obero sa trip na ito, nagpasya sina Light at ang kanyang mga kasama na mag-focus muna ng buo sa kanilang escort mission. Maya-maya, ini-report ng isa sa mga guards kay Yatsuha na clear na ang paligid. Halatang naguguluhan din siya dahil hindi raw nila inaasahang may mga monsters na aatake sa kanila sa Dwarven Highway, isang rutang ilang beses na nilang nilakbay noon nang walang anumang problema. Humarap si Holy Princess Yatsuha sa party ni Light, ang Black Motley, at pabirong tinanong kung malas lang ba talaga sila kaya sunod-sunod ang nangyayaring encounters. Agad siyang nakilala ni Light bilang Holy Princess ng Oni Folk Archipelago. Ngunit para maunawaan kung ano talaga ang kahulugan ng kanyang titulo at kung bakit napakahalaga ng kanyang posisyon, kailangang balikan muna ang creation myth ng Oni Folk Archipelago. Ayon sa creation myth ng Oni Folk Archipelago, noong unang panahon, isang mabagsik at malademonyong Diyos ang naghasik ng takot sa buong archipelago, nilalamon ang mga Oni Folk araw-araw. Dahil sa matinding panganib, isang batang babae ang nanguna at nakipagtulungan sa kanyang mga kababayan upang pahinain ang halimaw at tuluyang aisil ito sa loob ng isang bundok. Bilang paggalang sa kanyang tapang at pamumuno, itinuring siya ng mga Oni folk bilang kauna-unahang Holy Princess. Mula noon, naging mahalagang bahagi ng kanilang kultura at kasaysayan ang titulo ng Holy Princess.
Upang patuloy na bantayan at mapanatili ang seal ng malademonyong Diyos, isang nilalang na kayang magwasak sa buong mundo kapag tuluyang nagising, nangako ang unang Holy Princess na maninirahan habang buhay malapit sa bundok. Ang ibang Oni-folk na humanga sa kanyang tapang ay nagsimulang magsama-sama sa paligid niya upang maglingkod at tumulong sa pagpapanatili ng seal. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang pamayanang ito at tuluyang naging Oni-folk archipelago. Ito ang naging pundasyon ng kanilang creation myth at ang tradisyong ipinasa sa mga sumunod na henerasyon ng Holy Princess. Bagamat ang Holy Princess ang itinuturing na nominal ruler ng Oni-folk archipelago, ang tunay na political power ay hawak ng dalawang makapangyarihang pamilya. Kamiho clan, namamahala sa government at military affairs ng bansa. Shimobashire clan, tumutulong sa Holy Princess sa kanyang rituals at nangangasiwa sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa madaling salita, ang dalawang clans na ito ang nagsisilbing tunay na namumuno sa Oni-folk archipelago, habang ang Holy Princess ang pangunahing simbolo at spiritual figure ng nation. Dahil hawak ng Kamiho clan at Shimobashire clan ang tunay na authority, halos walang political power ang Holy Princess. Sa mas magandang termino, isa lamang siyang national figurehead, pero kung magiging brutally honest, para lang siyang dekorasayo ng bansa. Balik sa kasalukuyang conversation, napansin ni Yatsuha na hindi naman pala masama ang Black Motley para sa mga humans. Gayunpaman, mayabang niyang idinagdag na kahit ganoon, wala pa rin silang laban sa kanyang mga guards. Sumingit ang mga guards ni Yatsuha, pero may halong backhanded arrogance ang kanilang pananalita. Sinabi nilang hindi raw patas na ikumpara ang mga humans sa Oni-folk at ang pagsasabi pa raw ng ganoong obvious na bagay ay nakakasira lamang sa dignidad ng Holy Princess. Pero agad itong nabasa ni Light. Kahit parang ipinagtatanggol nila ang Black Motley, malinaw na itinuturing pa rin nilang inferior ang mga humans, gaya ng pananaw ng maraming non-human races. Napailing si Gold at sarcastically na Anat. Ang yabang naman manggaling sa mga guard na abala sa pagtingin sa isang little girl imbes na gawin ang trabaho nila. Agad namang napaikan si Nemumo sa pagtawag niyang little girl kay Yatsuha. Huwag mo siyang tawaging little girl. Pero kahit ganoon, lubos siyang sumasang-ayon sa punto ni Gold tungkol sa mga guards. Ngumiti si Yatsuha ng may halatang mischievous at hindi gaanong sincere na ekspresyon, saka pabirong humingi ng tawad. Ay, hindi ko naman sinasadyang maliitin kayo o magsabi ng masama. Hindi na ito pinansin ni Light at mahinahon lamang na sinabing huwag na siyang mag-alala. Iminungkahi rin niyang ayusin muna nila ang mga monster bodies bago ipagpatuloy ang biyahe. Pagbalik nila sa daan, hindi pa rin mawala ang inis ni Nemumo. Lumapit siya kay Light at nagreklamo tungkol sa asal ni Yatsuha. Kahit client natin siya, hindi niya dapat tratuhin ng ganoon si Lord Light. Sa sobrang galit, nag-alok pa si Nemumo na gumawa ng poison para parusahan sina Yatsuha at ang kanyang guards. Sabihin lang po ninyo, Lord Light. Ako na ang bahala. Agad namang naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang patuloy na nagrereklamo tungkol sa pagiging rude ng kanilang client. Agad na pinatigil ni Light ang alok ni Nemumo. Nemumo, hindi pwede. Kapag pinatay natin ang client natin, bagsak tayo sa quest at mawawala ang chance nating ma-promote sa A-rank. Iginiit naman ni Nemumo na wala siyang iiwan na kahit anong ebidensya, pero mahinahon pa rin siyang pinakalma ni Light. Ngumiti siya at sinabing na-appreciate niya na nagagalit si Nemumo para ipagtanggol siya. Agad namang na-fluster si Nemumo sa sinabi ni Light, halatang kinilig sa simpleng pasasalamat nito. Lord Light. Samantala, napabuntong hininga na lamang si Gold sa kanilang usapan habang patuloy na umaandar ang carriage sa kalsada. Wala nang naging aberya sa daan, kaya pagsapit ng dapit hapon ay ligtas na nakarating ang grupo sa Harbor City. Kinabukasan, nakatayo sila sa harap ng isang malaking sailing vessel na nakadaong sa pier. Ipinahayag ni Princess Yatsuha na sasakay na sila sa barko para magtungo sa Oni-folk archipelago. Ngumisi siya ng mayabang bago nagtanong, "May nakasakay na ba sa barko sa inyo?" Pagkatapos, pabirong nagbigay ng warning na kung hindi pa sila sanay sa paglalayag, mas mabuting uminom muna ng gamot para hindi mahilo sa dagat. Patuloy na ng asar si Yatsuha, tinawag ang mga humans na the weakest of the weak at pabirong sinabing baka kahit kaunting pag-uga lamang ng barko ay mahilo na sila. Pinayuhan niya silang mag-ingat at maghanda para hindi sila masuka sa biyahe dahil bilang Holy Princess, masisira raw ang kanyang image kung magkakaroon siya ng mga guard na madaling mahilo sa dagat. Muling nainis ang Black Motley sa kanyang mga salita. Napalingon si Nemumo kay Lord Dark, halatang naghihintay ng permiso kung maaari na ba siyang makialam at patahimikin ang Holy Princess. Napansin ni Princess Yatsuha ang lalong pag-iinit ng ulo ni Nemumo at mapang-asar na itinuro ang namumulang mukha nito. "Oh, namumula ka na. Tama ba ang sinabi ko?" Humakbang siya palayo habang nakangising ng asar. "Kung susuka ka, lumayo ka sa akin, ha?
Lalong sumama ang tingin ni Nemumo. Galit na galit niyang tinitigan ang little brat, ngunit bago pa siya makapagsalita, agad na sumingit si Light. Nemumo, kalma. Napilitang pigilan ni Nemumo ang kanyang inis at manatili sa tabi ni Light. Maayos na kinausap ni Light si Princess Yatsuha. Princess, nandito kami bilang hired guards ninyo. Sana huwag na ninyo kaming sadyang pukawin dahil lalo lang nitong pinapahirap ang trabaho naming protektahan kayo. Pero hindi man lang natinag si Yatsuha. Tumawa lamang siya at tinawag si Light na masyadong uptight at seryoso. Walang pag-aalinlangan niyang inamin na mayroon naman siyang sariling Oni folk guards, kaya sa totoo lang, hindi niya talaga kailangan ng Black Motley. Ipinaliwanag niya na pumayag lamang siyang isama sila dahil gusto niyang magkaroon ng utang na loob sa kanya ang Adventurer Guild. Napatawa pa siya ng malakas sa sarili niyang diskarte habang lalong napailing ang grupo. Humingi ng halos pabirong sorry si Yatsuha kay Nemumo, sabay amin na hindi niya napigil ang asarin nito dahil sobrang cute daw ng reactions nito. Ngumuso pa siya at inilabas ang dila ng playful. Sorry na, Nemumo. Hindi ko lang talaga mapigilan kapag ang cute ng reactions mo. Ngumiti siya ng mischievously, saka humingi ng tawad sa kanyang sariling makulit at mapang-asar na paraan. Agad namang pumagitna si Gold at pinigilan si Nemumo. Huwag kang makikipag-away. Kapag nagsimula ka ng gulo, baka bumagsak tayo sa quest. Tiisin mo muna para kay Lord Light. Kahit halatang iritado pa rin, napabuntong hininga si Nemumo at tuluyang pumayag. Yumuko siya kay Yatsuha. Patawad sa pagiging rude ko. Mag-iingat na ako sa susunod. Nang makitang sincere naman ang apology niya, pumayag si Yatsuha na kalimutan na ang nangyari at maging quits na sila. Pagkatapos, hinarap niya ang kanyang reteno at nagsabing sila muna ang mauunang sumakay sa barko. Tara, mauna na tayong mag-board. Habang umaakyat sa gangplank sina Yatsuha at ang kanyang reteno papunta sa barko, napabuntong hininga na lamang si Gold sa buong eksena. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Light si Yatsuha. Sa likod ng kalmado niyang ekspresyon, mabilis na nag-a-analyze ang kanyang isip. May isang bagay tungkol sa pagiging prejudiced umano ni Yatsuha na hindi nagtutugma. Noong iniimbestigahan nila ang background ng Holy Princess, malinaw ang resulta. Habang nag-aaral siya sa academy, wala siyang ipinakitang anumang bias laban sa humans. Sa katunayan, mayroon pa siyang ilang human friends na malinaw na patunay na hindi ganoon kasimple ang kanyang pananaw sa humans. Alam na alam ni Light kung ano ang itsura ng tunay na hatred. Ang mga taong talagang itinuturing na inferior ang humans ay mas matindi ang pag-uugali at kadalasan, hindi nila may tatago ang malamig at mapanganib na tingin nila sa mga ito. Kaya para kay Light, may hindi tama sa ipinapakitang attitude ni Yatsuha. Hindi lang basta kayabangan ang lahat ng ito. Sa likod ng kanyang mapang-asar na facade, may mas malalim na motibo ang Holy Princess na pilit niyang itinatago. Habang pinagmamasdan ni Light si Yatsuha na naglalakad palayo sa pier, tuluyan niyang napagtanto na sadyang calculated ang condescending attitude nito. Hindi lang basta pang-aasar ang ginagawa ng Holy Princess. Sinadya niyang gumawa ng distance at itulak palayo ang Black Motley Party. Pero kahit malinaw kay Light na isa lamang itong act, nananatiling palaisipan ang tunay na dahilan. Bakit niya gustong ilayo ang sarili niya sa kanila? Bago pa niya ito mapag-isipan ng husto, may sumigaw mula sa deck. Adventurer Guards, akyat na kayo. Nanatiling tahimik si Light. Hindi muna niya ibinahagi ang kanyang suspicions at sa halip ay sumunod na lamang sa crew habang naghahanda ang lahat na tumulak patungo sa Onifolk Archipelago. Isinantabi muna ni Light ang kanyang mga hinala at hinarap sina Nemumo at Gold na may kalmadong ngiti. Ready na ba kayo? Tayo na papunta sa Onifolk Archipelago. Habang tuluyang naglalayag ang barko sa malawak na dagat sa ilalim ng maliwanag na kalangitan, natuwa si Gold dahil muli na naman siyang nakasakay ng barko. Naalala niya ang dati nilang paglalakbay papunta sa Dark Elf Islands. Pero agad siyang sinita ni Nemumo. Huwag mong sirain ang quest dahil hindi mo sineseryoso ang mission. Napangisi si Gold at agad namang bumawi. Ikaw talaga ang huling taong may karapatang magsabi niyan. Napakunot noo si Nemumo sa banat niya habang patuloy silang naglalayag patungo sa Onifolk Archipelago.